Kumusta Pilipinas? This is Jordan Henning and you're watching Basketball PH. Eto na mga kabasketball, inilabas na nga ni Coach Tim Cone yung detalye kung bakit ba ito yung napili niyang strategy na tatagal ng 4 na taon. Napakaganda mga kabasketball. Hihimayin natin to kasi magiging permanente na yung 12 players na yan. Pero posible pa rin makapasok yung mga players no, na gusto natin makita dyan. Sila Renz Abando, sila SJ Bilanghel, sila RJ Abariento, sila Jordan Heading, sila Justin Baltasar at marami pang iba. Paano mangyayari yan mga kabasketball? At naglabas na rin siya ng update patungkol nga kay Justin Brownlee. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa kakatapos lang na awarding ng PSA ay naparangalan nga etong si Coach Tim Cone. Siyempre dahil doon sa pagkuha nila ng ginto diyan nga sa kakatapos lang na Asian Games, at kinuyog nga siya rito ng media mga kabasketball no, ng mga reporters, at sinabi niya na yung mga dahilan kung bakit ganito yung sistemang ginawa niya. Unahin natin yung patungkol sa naging update niya dito nga kay Justin Brownlee, kasi this week na raw ay ilalabas na ng FIBA yung hatol sa kanya. So kaya si Justin Brownlee yung inilagay ni Coach Tim Cone bilang naturalized player. Siyempre, siya yung first choice. Siyempre, hindi naman lingid sa kaalaman natin na kung wala itong si Justin Brownlee, sa malamang hindi natin nakuha yung ginto diyan nga sa kakatapos lang na Asian Games. At puntahan na natin yung detalye nitong naging paliwanag ni Coach Tim Cone dito nga sa kakapasok lang na balita mula kay Ruben Terrado ng Spin.ph. Kasi sinabi nga ni Coach Tim Cone na kaya 12 players lang yung inilagay niya dyan sa Gilas pool ay para maging intact yan. So paano ba mangyari mga kabasketball? Kasi nga gusto niyang maging cohesive na, no? Mag-develop ng cohesiveness itong mga players na to para kumbaga basang-basa na nila. Kumbaga iisa na yung galaw nila mga kabasketball. Kada may window, kada may laro, sila yung mga players na ipapatawag para sa ating Gilas Pilipinas. Sabi niya kapag may laro sa Southeast Asian Games, etong mga players na to, yung 12, yung isasalang natin. Pag may laro sa Asian Games, sila pa rin. Pag may laro sa World Cup, sila pa rin, mga qualifiers. Pero sinabi niya rin dito, siyempre mga kabasketball, na along the way, siyempre magkakaroon ng mga injuries or may mga pagkakataon na yung ibang players posibleng hindi makasama, 'di ba? Doon papasok yung ibang mga players gaya nila Jordan Heading, nila Justin Baltasar, RJ Abariento, Renz Abando, kasi injured si Renz ngayon, SJ Bilanghel, lahat yan mga kabasketball na pwedeng pumalit dito nga sa mga players na to. Ganun yung mangyayari kasi parang basketball team na raw etong magiging Gilas Pilipinas, no? Kumbaga along the way natatalo sila, nananalo, natututo sila at nakakabuo sila ng magandang chemistry. Kasi parang ganun din sa Spain mga kabasketball. Meron silang isang programa lang, tapos pagka may laro na sila, ipapatawag yung mga yan sa iba't ibang liga, sa NBA or sa Euroleague. Tapos alam na nila yung sistema kasi sila rin yung magkakasama at alam na nila yung laro ng bawat isa. So ganyan yung gustong mangyari ni Coach Tim Cone, na para sa akin oo nga, napakaganda. At sinabi niya eventually mag-grow sila, 'di ba? So lamang talaga yung may chemistry na, saka matatagal na magkakasama. Kumbaga sa atin nagkakaamuyan na. At nabanggit din ni Coach Tim Cone itong 4 na young players natin, no? Na young core yung tinatawag niya, si Carl Tamayo, si Kevin Tiambao, si AJ Edu, saka si Kai Soto. So yung 4 na yan, kumbaga yan yung kumbaga sinasabi niya future eh. 'Di ba? Yan yung core ng Gilas Pilipinas. Siyempre eventually madadagdagan pa yan at nandiyan din naman yung mga veterano natin sa Gilas Pilipinas. Ngayon mga kabasketball, dito sa mga players na to, ipagpapauna ko lang, no? Si AJ Edu, hindi pa to sigurado. Kasi may galing lang sa surgery to. Pero malalaman natin yan kapag pinayagan siya at pag nag-practice na siya sa ating Gilas Pilipinas. Kung hindi siya injured, siya yung pinaka-the best para dyan. Bilang 4 talaga mga kabasketball. May tira na rin kasi sa 3 itong si AJ Edo. Pero kung hindi siya makakapaglaro, pwede nating ipasok dito si Justin Baltasar. Si Jamie Malonzo, hindi rin tayo sure kasi may injury to. Pwede rito si Jordan Heading mga kabasketball.
So yun mga kabasketball, at itong si Justin Brownlee, lalabas pa nga lang yung resulta ng kanyang desisyon ng FIBA sa kanya, no? Posible rin siyang hindi makapaglaro kasi pagka medyo mahaba, kunyari 6 months yung ipinataw sa kanyang parusa, hindi aabot, di siya makakapaglaro para sa February. Ngayon, ang posibleng pumalit sa kanya ay si Angelo Kwame kasi wala na tayong available. Si Jordan Clarkson nasa NBA, 'di ba? Wala tayong available na naturalized player. At hanggang dyan muna para sa mga latest update patungkol nga sa Philippine basketball sa ating Gilas Pilipinas. Mag-subscribe lamang dito sa ating channel. Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.